Sa isang wedding hall, biglang sumabog ang isang putok ng baril. Ang kasal ay biglang nabahira ng dugo. Isang lalaking nagngangalang Fu Yunzeng ang lumapit sa nobya na nagngangalang Xiaoyu. Hindi niya hahayaan ang sinuman na pigilan siyang makasama si Xiaoyu. Siya ang kanyang kapatid at babae. Kahit anong sabihin ng mga tao, gusto niyang makasama si Xiaoyu magpakailanman. Sinisinik Xiaoyu si Yunzeng dahil ibinigay niya siya sa ibang tao. Nakita niyang determinado siyang dalhin siya, kaya itinutok ni Xiaoyu ang baril kay Yunzeng at kinalabit ang gatilyo. Nagsimula ang kwento 2 buwan na ang nakakaraan. Si Fu Yunzeng ay pinuno ng Chayan Gang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-imbestiga sa mga tao ng Bei Guanyan Wanggang para hanapin ang isang mahalagang bagay. Nang makita siyang matigas ang ulo, walang awa siyang pinatay ni Yunzeng. Para sa isa pa, binigyan siya ni Yunzeng ng pagkakataong magsalita. Sa oras na matapos siyang maglinis ng sapatos, kahit na naibigay na niya ang lahat ng impormasyon, pinapatay pa rin ni Yunzeng ang natitirang tao. Si Yunzeng ay walang awa, ngunit nang marinig niya na may nangyari sa kanyang kapatid na babae, siya ay labis na nag-alala. Nakaupo si Xiaoyu sa gitna ng niebe, sinisisi siya dahil sa ibang babae. Hindi na niya kinain ang inihaw na kastanyas, kasama siya tuwing unang pag-ulan ng niebe. Iginigiit ni Xiaoyu na siya ay lumaki na. Pinagalitan siya ni Yunzeng, sinabing hindi alam ni Xiaoyu kung ano ang tama o mali at hindi tinawag na kuya. Pagkatapos ay sumayaw si Xiaoyu upang batiin siya sa pagkakaroon ng isang bagong hipag sa gitna ng niebe. Naalala ni Xiaoyu ang mga lumang alaala. Tinuruan siya ni Yunzeng na isulat ang salitang kuya noong siya ay bata pa. Ngunit para sa kanya, siya ang pinakamahalagang lalaki. Biglang hinila ni Yunzeng si Xiaoyu. Ipinapaalala niya sa kanya na nangako siya sa kanyang ina na sasamahan niya siya habang buhay. Ngunit bago pa man niya matagpuan ang pumatay sa kanyang ina, hindi na niya kailangan si Xiaoyu. Inutusan ni Yunzeng ang kanyang tauhan na si Weizhan na dalhin ang dalaga sa kanyang silid. Palihim na pinatulog ni Xiaoyu si Weizhan. Ito ang nobya ni Yunzeng na nagngangalang Shen Ziwei. Nang makita niya si Yunzeng, sinisi niya ito sa pagiging huli sa labas ng tindahan. Tahimik na lumapit si Xiaoyu, nakita siyang masaya sa piling ng iba. Naisip niya na sana ay hindi siya si Fu Yunyu. Tumingin si Yunzeng sa labas. Kaya tahimik na umalis si Xiaoyu. Ibinabalita ni Weizhan na umalis ang dalaga sa bahay dahil matagal nang itinago ni Yunzeng ang pagkakakilanlan ni Xiaoyu. Kaya hindi alam ng kanyang mga kaaway o ng kanyang magiging asawa ang kanyang pag-iral. Nag-organisa si Yunzeng ng birthday party para sa kanyang magiging asawa. Naghanda pa siya ng isang diamanteng singsing na inilagay sa ibabaw ng cake. Akala ng lahat ang kasal ni Yunzeng ay magiging matibay na alyansa sa pagitan ng Chayan Gang at ng pamilya Shen. Nang makita niyang gustong isuot ni Ziwei ang singsing, sinabi ni Yunzeng na napakaliit nito kaya itinapon niya. Pinulot ni Xiaoyu ang singsing. Hawak ang kamay ng ibang lalaki, lumapit siya kay Yunzeng. Naalala niya noong 4 na taon na ang nakakaraan, inimbitahan siya ni Xiaoyu na manood ng mga alitaptap. Binibilang niya ang oras hanggang sa siya ay maging 18 taong gulang. Matagal na itong hinintay ni Xiaoyu. Nagtapat siya, gusto kita, Fu Yunzeng. Nang makita siyang naguguluhan, siya ang unang humalik kay Yunzeng. Nangako siyang hihintayin ang kanyang sagot. Ngunit ngayon, magkahawak kamay siya sa ibang lalaki. Siya ang nakababatang kapatid ni Miss Shen, si Shen Xizi. Nilapitan siya ni Xiaoyu gamit ang pangalang Mianli. Habang nagpapalit si Xiaoyu ng damit, pumasok si Yunzeng. Dahan-dahan siyang nagbihis at lumapit sa kanya. Pinagalitan ni Yunzeng si Xiaoyu dahil sa pagiging bata at sa pagpunta kay Shen Xize dahil sa pagiging galit. Sinabi ni Xiaoyu na hinihintay pa rin niya ang sagot ni Yunzeng. Iginiit niya na si Xiaoyu ay mananatiling kanyang nakababatang kapatid. Nagpa siya si Xiaoyu na babaguhin niya ang kanyang pagkakakilanlan upang magpakasal sa ibang lalaki tulad ng ginawa niya sa kanyang kasal kay Shen Ziwei. Sinasabi ni Yunzeng na siya ang may kasalanan sa pagiging spoiled ni Xiaoyu. Inutusan ni Yunzeng si Weizhan na dalhin siya pabalik sa gang at bantayan siya ng mahigpit. Dali-daling tumakas si Xiaoyu at nakasalubong si Shen Xizi. Ipinagmamalaki niya na sinilip siya ni Fu family habang nagpapalit siya ng damit. Binalaan ni Xizi si Yunzeng na huwag galawin ang kanyang babae. Naalala ni Xizi na hindi sinasadya siyang nakabangga kay Mianli sa kalye. Mula sa unang tingin, hindi na niya maalis ang kanyang mga mata sa kanya. Dahil sa pagiging utang na loob niya kay Mianli sa pagliligtas sa kanyang buhay, hindi pinahihintulutan ni Xizi ang sinuman namang api sa kanya. Lumapit si Shen Ziwei kay Yunzeng. Nang marinig niya ang kanyang tanong tungkol kay Mianli, sinabi ni Yunzeng na hindi niya ito kilala. Humihingi ng paumanhin si Xizi kay Mianli dahil dinala niya ito sa party na ito. Hindi sinisisi ni Mianli si Xize dahil itinuturing niya itong kaibigan. Dumating si Master Shen, si Shen Wendy. Natulala si Xiaoyu nang makita siya. Lumalabas na nasaksihan niya mismo ang pagpatay ni Master Shen sa kanyang ina. Nagpasalamat si Master Shen kay Yunzeng sa pagbibigay sa kanya ng masarap na alak para sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Naghanda si Master Shen ng isang kahanga-hangang palabas ng paputok. Tahimik na lumapit si Xiaoyu sa kanyang kaaway na may dalang kutsilyo. Dali-daling hinila siya ni Yunzeng pabalik. Nang makita niya hindi niya binibitawan ang kanyang kamay, niyakap ng mahigpit ni Xiaoyu si Yunzeng para kagatin siya. Mula sa malayo, nakita ni Ziwei na niyakap ni Yunzeng ang ibang babae. Lihim siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na asikasuhin sila. Nang makita ang panganib, dali-daling itinulak ni Yunzeng si Xiaoyu. Tumakbo si Xizi para buhatin si Mianli at gamutin ang kanyang sugat. Habang naghahanap si Xizi ng doktor, palihim na pumasok si Yunzeng para bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Sinisi ni Xiaoyu si Yunzeng sa pagtatago sa kanya. Galit siyang hinila siya sa harap ng puntod ng kanilang ina. Tinanong ni Xiaoyu kung naaalala pa ni Yunzeng na nangako sila
silang maghihiganti para sa kanilang ina. Natagpuan niya ang kaaway, ngunit itinago niya ito sa kanya dahil sa kanyang sariling dahilan o nahulog na siya sa pag-ibig kay Shen Ziwei. Nang marinig si Yun Zeng na sinasabing mayroon siyang sariling plano, nagalit si Xiaoyu sa kanyang sarili sa pagiging tanga. Iginigit niya na gagamitin niya ang kanyang sariling paraan upang personal na alisin ang balat at buto ni Shen Wende. Nang makita ang pagiging matigas ng ulo ni Xiaoyu, buong pag-aalala siyang binuhat pabalik ni Yun Zeng. Tinampas niya ang puwit ni Xiaoyu. Ang una ay dahil sa bigla niyang pagkawala. Ang pangalawa ay para sa pagsuway sa kanyang kuya. Ang pangatlo ay dahil sa pagiging walang ingat ni Xiaoyu. Upang hindi makatakas si Xiaoyu, ikinadena ni Yun Zeng ang kamay nito sa kanyang sarili at itinapon ang susi. Gusto niyang makita kung paano makatakas si Xiaoyu sa kanyang mga kamay. Sinamantala ni Xiaoyu ang pagkakataon at hinila siya palapit sa kanya. Dumating si Wei Zhan para hanapin si Fu family sa maling oras. Una, iniulat ni Wei Zhan na halos kumpleto na ang plano at maaaring simulan na ni Fu family ang operasyon. Pakiramdam ni Yun Zeng ay hindi pa ito sapat, kaya inutusan niya si Wei Zhan na patuloy na magpadala ng mga regalo sa pamilya Shen. Hindi mabuksan ang kandado, kaya hiniling ni Xiaoyu kay Yun Zeng na samahan siya sa pagtulog. Nang makita siyang naghubad, mabilis na tumalikod si Yun Zeng. Sinasadya ni Xiaoyu na akitin si Yun Zeng. Hula niya ay pinagbawalan siyang lumapit sa ibang lalaki at ikinulong siya upang unti-unting makuha siya. Ikinabit ni Yun Zeng ang jacket kay Xiaoyu. Agad siyang lumapit sa kanya at patuloy na nanlaban si Xiaoyu. Upang matigil ni Xiaoyu ang paghahamon sa kanya, sa kama, ang tali ay ang ugnayan sa pagitan nila. Naalala ni Xiaoyu noong bata pa siya, madalas siyang umiiyak sa kanyang mga panaginip. Si Yun Zeng ay mananatiling gising buong gabi upang patulugin siya. Pagkatapos, ang Chayangang ay nagkaroon ng mas matatag na posisyon sa lungsod at si Yun Zeng ay naging mas abala. Ito ang unang pagkakataon na nakatulog siya kasama nito. Umaasa si Xiaoyu na muli siyang patutulugin ni Yun Zeng. Nang makita siyang biglang tumahimik, mabilis siyang ginising ni Yun Zeng. Akala niya nasugatan si Xiaoyu ng kandado, kaya mabilis niya itong tinanggal. Sino ang mag-aakala na mabilis na kinandado ni Xiaoyu si Yun Zeng at tumakas? Sa kalye, nakilala ni Xizi si Mianli na pinalaya sa tindahan. Sinisi siya ng may-ari dahil sa pagiging isang empleyado at pagdadala ng isang grupo ng mga thugs na nagdulot ng gulo sa tindahan. Sa pag-iisip na siya ang dahilan ng problema ni Mianli, dinala siya ni Xizi sa pamilya Shen. Natatakot si Mianli na magdulot ng problema kay Xizi. Sinabi niya sa kanya na handa siyang magdulot ng problema sa kanya. Inalok ni Mianli na batiin si Master Shen. Pinigilan siya ni Xizi dahil ang kanyang ama ay may mahalagang bisita. Sa gabi, palihim na dumating si Xiaoyu upang patayin ang kanyang kaaway. Sa tamang oras, nakikipag-usap siya tungkol sa isang kargamento ng arma sa dalawang bisita. Nakita ni Xiaoyu na ang iba pang bisita ay may hawak na jade pendant ng kanyang ina. Biglang gumawa siya ng ingay. Dali-dali siyang naghubad ng damit upang maging si Mianli. Nang marinig ang mayordomo na nagmamalaki na nagdala si Xizi ng isang babae, dinala ni Master Shen ang kanyang mga tauhan upang bisitahin sila. Nang makita niyang naliligo si Mianli, pinatalsik niya ang kanyang mga tauhan at dahan-dahang pumasok. Dali-daling nagsuot ng damit si Xiaoyu. Alam niya na may masamang balak si Master Shen, kaya kinuha ni Xiaoyu ang kanyang baril. Sa tamang oras, iniulat ng kanyang mga tauhan na may nakita silang ng abala. Nang lumabas siya, dumating si Yun Zeng upang tanungin si Xiaoyu. Sinisi niya ito sa paglalaro ng apoy. Ngunit sa maliit na plano ni Xiaoyu, paano niya matatalo si Shen Wende? Tinanong ni Xiaoyu kung siya ba ang bisitang may hawak na jade pendant at nakikipagsabwatan sa kaaway upang magpuslit ng armas. Nang ibigay niya ang jade pendant, ang nanay niya ay minsang nagbabala sa kanya na huwag magpuslit. Hindi tinupad ni Yun Zeng ang kanyang pangako, kaya mula ngayon, siya ay wala ng anumang relasyon. Sa kama, naaalala ni Xiaoyu ang nakaraan. Minsan siyang dinukot ng mga trafficker. Dumating si Yun Zeng upang iligtas siya, anuman ang panganib. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang protektahan si Xiaoyu. Sa labas ng bintana, nahanap ni Yun Zeng ang jade pendant. Naalala niya ang kanyang ina na ibinigay ang jade pendant kay Yun Zeng. Umaasa siya na si Yun Zeng ay laging protektahan si Xiaoyu. Sa kabilang banda, inutusan ni Shen Wende ang mayordomo na imbestigahan si Mianli. Inihambing niya ito sa isang kaakit-akit at matamis na orange. Ngunit bago ito kainin, kailangan niyang tiyakin na hindi ito lason. Kinabukasan, hindi sinasadyang nakasalubong ni Yun Zeng si Xiaoyu, ngunit lumampas lang siya sa kanya nang walang sinasabi. Nang makita ang pagtingin ni Yun Zeng kay Mianli, nagpa siya si Shen Ziwei na haharapin ang babaeng ito. Iniulat ni Wei Zhan na naayos na niya ang pagkakakilanlan ni Xiaoyu. Inutusan ni Yun Zeng si Wei Zhan na lihim na protektahan si Xiaoyu. Nang makilala niya si Mianli, iminungkahi ni Shen Ziwei na dalhin siya sa isang lakad sa pamilya Shen. Tinanong ni Ziwei si Mianli kung bakit niya akitin si Xizi at sinisikap na akitin si Yun Zeng. Pinagsalitaan niya si Mianli, sinabing gusto niyang umakyat sa mataas na posisyon. Inutusan niya ang kanyang mga alipin na hulihin si Mianli. Iginigiit ni Ziwei na ang lahat ng babae na lumalapit kay Yun Zeng ay dapat mamatay. Labis na lumaban si Mianli. Alam ni Xiaoyu na hindi niya kayang labanan si Ziwei sa pamilya Shen, kaya hinayaan niyang itulak siya sa tubig. Nang umalis sila, sinubukan ni Xiaoyu na lumangway pataas, ngunit hinawakan siya ng algay. Sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan, lumangway si Yun Zeng upang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Dali-dali niyang dinala si Xiaoyu sa kanyang silid. Sa tamang oras, dumating si Xizi para hanapin si Mianli. Habang tinatanong ni Xizi ang kanyang kapatid na babae, nakita ni Xiaoyu ang tubig na dumadaloy mula sa kabinet. Si Yun Zeng sa isang masikip na espasyo ay nahaharap sa kanyang nakaraan na pagkakulong. Sinisisi ni Mianli ang kanyang
kanyang sarili sa pagpapahirap kay Miss Shen. Tumakbo siya sa labas at inakit ang magkapatid na Xizi na sumunod upang itago si Yunzeng. Determinado si Xizi na huwag hayaang umalis si Mianli sa pamilya Shen. Binalaan niya ang kanyang kapatid na babae na huwag apihin si Mianli. Nagpasalamat si Xiaoyu kay Xizi sa pagiging mabait sa kanya. Tiningnan niya siyang tumatawa at nakikipag-usap sa ibang lalaki. Si Yunzeng ay napuno ng inggit. Nang pumunta si Xiaoyu sa pamilihan, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Agad siyang umatake, ngunit pinatulog siya ng butler na si Shen. Nang magising si Xiaoyu, nakita niyang nakatali siya sa kama. Nalaman niyang binihag siya ni Shen Wende para gawing regalo sa isang kasosyo. Pilit na kumawala si Xiaoyu at sinipa siya. Dumating si Yunzeng sa tamang oras, binunot ang baril at pinaputukan ang malibog na lalaki. Niyakap niya si Xiaoyu. Si Yunzeng ay hindi magpapahintulot na mabuhay ang sinumang mang-aapi sa kanyang nakababatang kapatid. Habang hinahatak si Xiaoyu, nakipaglaban siya sa mga kaaway. Nang makita si Yunzeng na nasugatan, binunot ni Xiaoyu ang kanyang baril at nakipaglaban kasama siya. Magkasama nilang pinatay ang malibog na lalaki. Ngunit malubhang nasugatan din si Yunzeng. Nang dalhin si Yunzeng pauwi, natatakot na tinulungan siya ni Xiaoyu na pigilin ang pagdurugo. Humingi ng tawad si Yunzeng dahil hindi niya kayang protektahan ng maayos si Xiaoyu. Pinakiusapan siya ni Xiaoyu na mabuhay, kung hindi rin siya mabubuhay. Nangako si Yunzeng na magigising siya dahil ayaw niyang makita si Xiaoyu na lumuluha. Habang naghihintay ng doktor na titingin kay Yunzeng, tinanong ni Xiaoyu si Wei Zhan tungkol sa plano ng pamilya Fu. Sinabi ni Wei Zhan na 3 taon na ang nakalipas, natuklasan ni Yunzeng ang kaaway na pumatay sa kanyang ina. Balak niyang lapitan si Shen Saiwei upang maghanap ng pagkakataon na patayin si matandang Yi Shen. Ngunit hindi niya inaasahan na sa likod niya ay may mas malaking bulwagan na may kaugnayan sa smuggling at pagtataksil sa bansa. Kaya, kailangang magpanggap ang pamilya Fu kasama si Shen Wende. Ngunit ayaw niyang masangkot si Xiaoyu sa mapanganib na bagyong ito. Sinabi ng doktor na malalim ang pagkakabao ng bala sa katawan ni Fu. Bagaman natanggal na ang bala, nakasalalay pa rin ang buhay at kamatayan ni Yunzeng sa kanyang kagustuhan na mabuhay. Habang inaalagaan si Yunzeng, nakita ni Xiaoyu ang isang piraso ng jade na maingat na inayos niya. Nangako siya na kung magigising si Yunzeng, hindi na siya magiging pasaway at magiging masunuring kapatid na lang niya. Sa kabilang banda, iniulat ng butler kay Yunzeng na dahil sa pagliligtas kay Mali, gumawa siya ng hakbang laban sa mga tauhan ni Wang Hai. Naniwala si matandang Yi Shen na ang pagpapanatili kay Yunzeng ay magiging malaking banta. Maagang nagising si Yunzeng at nakita si Xiaoyu na nasa tabi niya. Masayang niyakap ni Xiaoyu si Yunzeng. Hinubad niya ang damit nito para tulungan siyang punasan ang sugat. Nang makita ang likod ni Yunzeng na puno ng peklat, labis na nalungkot si Xiaoyu para sa kanya. Naalala niya na ang pinakamahabang peklat ay iniwan ng mga kidnapper para sa kanya. Nagtiis siya ng walang awang pagpapahirap para iligtas siya. Ang peklat na ito ay nangyari noong kanyang kaarawan nang tumayo siya sa harap ng isang tindahan ng cake na nagpatawa sa mga batang dumadaan. Binugbog siya dahil sa galit sa kanila. Ang iba pang mga peklat, pati na ang bagong sugat ay dahil sa kanya. Dahan-dahang hinipa ni Xiaoyu ang mga sugat ni Yunzeng. Sinisi niya ang sarili na siya ay pabigat sa kanya. Kinumpirma ni Yunzeng na si Xiaoyu ay mananatiling kanyang tanging pamilya. Gayunpaman, sa puso ni Yunzeng, matagal nang naging mas mahalaga si Xiaoyu kaysa sa kanyang sariling buhay. Sinabi ni Wei Zhan na nilusog ng pamilya Shen ang Xiqian Gang. Nang makita si Fu, kinuwestiyon ng butler ng pamilya Shen si Yunzeng dahil sa pagpatay kay Wang Hai at pagputol sa negosyo ng pamilya Shen. Binunot ni Wei Zhan ang kanyang baril at itinutok sa ulo ng butler. Parehong pantay ang lakas ng dalawang panig. Humingi ng paliwanag si matandang Yi Shen. Ibinigay sa kanya ni Yunzeng ang listahan ng pera na ninakaw ni Wang Hai mula sa kita ng pamilya Shen. Tungkol naman kay Mali, tinulungan niya si batang Yi Shen na iligtas ang kanyang minamahal mula sa isang taong naglagay sa kanya sa kama ng iba. Dahil alam na hindi niya kayang makipagtalo kay Yunzeng, malungkot na umatras si Shen Wende. Pag-uwi ni Shen Wende, kinuwestiyon siya ng kanyang anak. Galit si Xai sa kanyang ama dahil sa pagbebenta ng kanyang kaligayahan para sa kapakinabangan. Sinabi ng ama na lagi siyang gumagawa ng mabuti para sa kanyang anak, ngunit sa katunayan ay para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa Fu Residence, sinabi ni Yunzeng na ang pamilya Shen ay may isang lihim na libro na naglalaman ng lahat ng mga smuggling na operasyon na nagkukubli sa buong Longshen. Sa loob ng ilang taon, nilapitan niya si Zaiwei at hinanap ang buong pamilya Shen, ngunit hindi niya ito makita. Gustong makipagsabuatan ni Xiaoyu sa kanya upang makahanap ng ebidensya para pabagsakin si Shen Wende. Hindi pumayag si Yunzeng na ilagay sa panganib si Xiaoyu, maliban na lang kung magiging malupit siya at saktan siya. Ibinabalita ni Wei Zhan sa pamilya Fu na ang lahat ay naayos na ng maayos. Sa sandaling iyon, nagdala si Xiaoyu ng alak upang humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Nang makita niya si Yunzeng na nag-aatubili na uminom ng alak, alam ni Xiaoyu na hindi niya ito malalason. Agad siyang nabasa ni Yunzeng nang bunutin niya ang kanyang kutsilyo. Binigyan siya ni Yunzeng ng pagkakataon na saktan ang isang dumadaan. Nang makita si Xai na naghahanap kay Mali sa buong kalye, hiniling ni Yunzeng kay Xiaoyu na barilin siya. Dahil kapag pumasok si Xiaoyu sa landas ng paghihiganti, kailangan niyang maging malupit sa buhay ng iba. Naalala ang kabaitan ni Xai, hindi niya magawang gawin ito. Ayaw ni Yunzeng na mahulog si Xiaoyu sa impyerno kasama niya. Ngunit hindi madaling susuko si Xiaoyu. Pagdating sa bahay, natuklasan ni Yunzeng na may pumasok sa kanyang silid. Nalaman niyang si Xiaoyu na nakainom at nakasuot ng
pajama, ay dumating para hanapin siya. Sinisi niya si Yunzeng dahil sa pagtulak sa kanya palayo. Natatakot si Xiaoyu na itatapon siya ni Yunzeng dahil sa pagiging walang silbi niya. Tiniyak ni Yunzeng na mas gugustuhin niyang talikuran ang kanyang sarili kaysa itapon si Xiaoyu. Niyakap siya ng mahigpit ni Xiaoyu. Nang makita na nabali ang paa ni Xiaoyu, dali-dali siyang binuhat ni Yunzeng papunta sa kama. Nang makita niyang dahan-dahang pinapahiran siya ng gamot, lumapit si Xiaoyu kay Yunzeng. Naalala niya na siya ay isang bata na tinapon ng kanyang sariling ina. Ibinenta siya nito kapalit ng 1 kilo ng opyo. Sa gitna ng nagyayelong niebe, lumitaw ang munting mukha ni Xiaoyu. Sa una, hindi nangahas ang ina ni Xiaoyu na tanggapin siya dahil hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili. Hinila siya ni Xiaoyu sa kanyang lihim na base. Nangako si Xiaoyu na mula ngayon, hahatiin niya ang kanyang rasyon sa kalahati para sa kanya. Isang araw, binastos ang mag-ina ni Xiaoyu sa daan. Hawak ang isang patpat, dumating si Yunzeng upang protektahan si Xiaoyu. Ang matapang na batang lalaki ay kinuha ang kutsilyo mula sa mga magnanakaw upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Mula noon, tinanggap siya ng ina ni Xiaoyu bilang kanyang anak. Pinangalanan siya ni Xiaoyu na Fu Yunzeng. Nang makita na malubhang may sakit ang kanyang ina, lihim na nagpuslit si Yunzeng ng mga kalakal upang kumita ng pera para sa gamot ng kanyang ina. Inampas ang kamay ng kanyang anak, pinangakuan siya ng kanyang ina na hindi siya gagalaw sa mga bagay na nakakasakit sa mga tao kahit na mamatay siya. Nang makita ang tingin ni Yunzeng para kay Xiaoyu, pinangakuan siya ng ina na mamahalin niya si Xiaoyu tulad ng kanyang sariling kapatid. Lihim na binunot ni Xiaoyu ang kanyang baril at itinutok ito kay Yunzeng. Sinabi niya na gagamitin niya si Xiaoyu upang makapasok sa pamilya Shen. Ang dalawang magkapatid ay magtutulungan upang nakawin ang mga libro. Kung hindi papayag si Yunzeng, gagawin niya ito ng mag-isa. Pumayag si Yunzeng sa kondisyon na hindi gagawa ng anumang bagay si Xiaoyu ng mag-isa at magpanggap na mag-on silang dalawa ni Xiaoyu. Nagpanggap si Mali na makikipaghiwalay kay Xiaoyu sa istasyon ng tren. Sinisi niya ang kanyang sarili na siya ay tulad ng lumulutang na damo at hindi karapat-dapat sa pagiging batang ginoo ni Xiaoyu. Hinawakan ng kamay ni Mali, ipinangako ni Xiaoyu na hindi niya hahayaang maisinumang tao sa pamilya Shen na mambuli kay Mali. Pagbalik sa pamilya Shen, binigyan ni Xiaoyu si Mali ng isang peres ng hikaw. Dahan-dahan niya itong inilagay para sa kanya. Nang makita ang mga larawan sa katawan ni Mali, hiniling niya kay Xiaoyu na magdagdag ng bulaklak. Nang marinig ang tanong ni Mali tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanya, tiniyak ni Xiaoyu na anumang gusto ni Mali, maibibigay niya sa kanya. Seloso si Yunzeng nang makita niya si Xiaoyu na nagpapanggap na isang femme fatale para kay Xiaoyu. Nang umalis si Xiaoyu, lihim siyang hinila ni Yunzeng. Ipinagmalaki ni Xiaoyu na madalas na pumupunta si matandang Ishen sa kanyang ancestral hall ng mag-isa. Sa halip na nasa bahay, ang ancestral hall ay nasa likod ng bundok. Nang makita si Yunzeng na nakakunot ang noo, tinanong siya ni Xiaoyu kung nagsiselos siya. Pinaalalahanan siya ni Yunzeng na panatilihin ang kanyang distansya mula kay Xiaoyu at huwag hayaang malubog ang kanyang sarili sa pag-ibig. Dumating si Shen Zaiwei at sinisi si Yunzeng sa pagliligtas kay Mali nang hindi iniisip ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag ni Yunzeng na niligtas niya si Mali dahil sa kanyang kapatid na babae sa batas. Si Xiaoyu ay nagtago sa aparador at pinanood si Yunzeng na nagpapakita ng pagmamahal sa ibang babae. Nang makita na si matandang Ishen ay pumunta sa ancestral hall, lihim na sumunod si Yunzeng. Ngunit hindi niya inaasahan na naglagay si matandang Ishen ng bitag sa pintuan ng ancestral hall. Tinamaan ng palaso si Yunzeng. Dumating si Xiaoyu sa tamang oras sakay ng kotse upang iligtas siya mula sa panganib. Sa inabando ng bahay, sinisi ni Xiaoyu si Yunzeng dahil sa pag-arte ng mag-isa. Naimbestigahan na ni Yunzeng na ang oras ng pagpunta ni Shen Wende sa ancestral hall ay tumutugma sa oras ng pagbili at pagbebenta ng pamilya Shen. Naniniwala siya na ang mga libro ay nasa ancestral hall. Nang makarinig ng mga tunog, mabilis na hinila ni Yunzeng si Xiaoyu upang magtago. Kinagat siya ni Xiaoyu ng masakit bilang parusa sa kanyang pag-arte ng mag-isa. Pagbalik sa pamilya Shen, dinala ni Xiaoyu si Mali sa lugar kung saan sila unang nagkita. Nagpinta siya ng isang portrait para kay Mali. Nagpasalamat si Xiaoyu sa kanya sa paghila sa kanya mula sa kanyang walang saysay na buhay. Mali, ikaw ang aking liwanag. Gusto niyang pumunta sa dulo ng mundo kasama siya. Maaari niyang tingnan ang mga magagandang tanawin sa buong mundo habang nais niyang gamitin ang kanyang buong buhay sa pagpipinta sa kanya. Pagkatapos ng kasal, dadalhin niya siya sa ancestral hall upang magbigay pugay sa kanyang lolo. Mayroon silang alituntunin sa pamilya Shen na maaari lamang silang pumunta sa ancestral hall upang magbigay pugay sa mga mahahalagang okasyon tulad ng kasal. Sumang-ayon si Xiaoyu upang magkaroon ng pagkakataon na hanapin ang mga libro. Inarkila ni Xiaoyu ang isang restaurant upang makipagkita sa kanyang kapatid na babae at sa asawa nito. Ipinahayag niya na matagumpay siyang nagpropose kay Mali. Tumaas siya ng baso at hiniling kay Fu na maging tagapamagitan para sa kasal niya at ni Xiaoyu. Nang makita si Yunzeng na umiinom ng alak, napansin ni Zaiwei na may sugat ang kanyang kamay. Ipinagmalaki ni Yunzeng na kinagat siya ng pusa sa bahay. Pinayuhan ni Mali si Fu na maging banayad sa kanyang pusa. Huwag mag-alaga ng ibang hayop upang hindi ito maging malungkot, tumakbo palayo at hindi na bumalik. Tiniyak ni Yunzeng na hindi makakataka sa kanyang palad ang kanyang kuting. Nang makita si Xiaoyu na nag-order ng steak para kay Mali, pumayag din si Yunzeng na hiwain ang karne para kay Zaiwei. Ang dalawang magkapatid ay nagpakita ng pagmamahal sa kanilang mga kasama upang inisin ang isa't isa. Sumuko si Xiaoyu at humingi ng paumanhin para pumunta sa banyo. Naghintay si Yunzeng sa labas ng pinto. Pinilit niya si Xiaoyu
Xiaoyu na makipaghiwalay agad kay Shen Sais. Nais ni Xiaoyu na tukuyin ni Yun Zeng kung inuutusan niya siya bilang isang kapatid na lalaki o bilang isang lalaki. Sa harap ni Yun Zeng, pumayag si Xiaoyu na maglakad at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Sais nang may pagmamahal. Pumunta si Zhao Wei sa Fu Residence upang hanapin si Yun Zeng. Nagdahilan siya na abala siya sa trabaho at pinakiusapan si Wei Han na ihatid siya sa bahay. Lihim na kinuha ni Zhao Wei ang papel na kakaguhit lang ni Yun Zeng tungkol sa pamilya Shen. Pinahira ni Zhao Wei ang tinta sa papel. Nalaman niya na nagpinta si Yun Zeng ng isang bulaklak na jasmine. Samantala, naglalakad si Xiaoyu kasama si Sais. Nang makita niya ang isang pampaikot, naalala ni Xiaoyu ang kanyang mga alaala kay Yun Zeng. Nang makabalik si Mali, inanyayahan siya ni Zhao Wei na uminom ng kape. Humingi ng tawad si Zhao Wei kay Mali para sa mga pangyayari sa nakaraan. Nang makita si Mali na nag-aatubili na uminom ng kape, alam ni Zhao Wei na nagdududa si Mali na mailason sa kape. Ibinunyag ni Zhao Wei na ang tasa ng kape ay naglalaman ng antidote, habang ang lason ay nasa insenso. Sinubukan ni Mali na lumaban ngunit wala na siyang lakas. Unti-unti siyang nakatulog. Umuwi si matandang Ishen na lasing at nakita ang regalo mula sa kanyang anak na babae. Nagising si Xiaoyu ngunit hindi siya makagalaw. Nang marinig si Xiaoyu na sinabing siya ang babae ni Sais, naniwala si Shen Wende na hindi sasalungatin ng kanyang anak ang kagustuhan ng kanyang ama. Ito ay si Yun Zeng na dumating sa tamang oras kapag kailangan siya ni Xiaoyu. Binuhat niya si Xiaoyu pabalik sa kanyang silid. Hindi pinayagan ni Yun Zeng na isakripisyo niya ang kanyang sarili para sa paghihiganti. Gusto ni Xiaoyu na manatili si Yun Zeng upang tulungan siyang mawala ang bangungot. Nangako si Yun Zeng na palagi siyang nasa tabi ni Xiaoyu. Sa kanyang panaginip, sumumpa si Xiaoyu na hindi siya magmamahal ng iba. Bilang kapalit, hindi rin dapat magkaroon si Yun Zeng ng damdamin para sa iba bukod sa kanya. Maagang maaga, nagdala ang butler ng tsaa para kay matandang Ishen. Hindi inaasahang nakita ni Sang Huyan si Sun Yanqin na nakahiga sa kama ni Yue Ilan. Sinabi ni Su Hui Ishan na lasing siya at hindi siya sapat na hangal para sirain ang buhay ng isang babae. Hula niya na may nagplano ng senaryong ito. Inisip ni Liu Li na ang taong nagtatago ay nagpaplano upang iligtas si Nixie. Kung ilalagay niya sa panganib si Nixie, tiyak nalilitaw siya. Dinala ni Yu Xiaolu si Nixie upang bumili ng damit. Sa fitting room, bigla siyang pinatulog. Nagising si Yue Ilan na nakakulong sa isang ice cellar. Sinubukan niyang makalabas ngunit nakakandado ang pinto. Sa gitna ng ginaw, nakita ni Yue Ilan ang silweta ng taong mahal niya. Nahulog si Zong Cheng sa patibong at nakulong kasama si Yue Ilan sa ice cellar. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang jacket at itinabon kay Yue Ilan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Samantala, dumating si Liu Li para magulat na si Zong Cheng ang nagligtas kay Nixie. Ngunit nakakulong siya sa loob ng kalahating oras sa isang ice cellar. Ngayon, ang mabangis na tigre na si Zong Cheng ay sumuko na rin. Sa loob ng ice cellar, mahigpit na niyakap ni Zong Cheng si Yue Ilan at hindi siya binitawan. Nang magising si Yue Ilan, nakita niyang nalilito na si Zong Cheng. Nagmamadali siyang itinabon ang kanyang jacket para painitin ito. Napanaginipan ni Zong Cheng ang kanyang bangungot noong bata pa siya, kung saan ikinulong siya ng kanyang ina sa ilalim ng bahay. Binuksan ni Yue Ilan ang pinto at iniligtas siya mula sa madilim na impyerno. Nang magising si Zong Cheng, dali-dali siyang niyakap ni Yue Ilan ng mahigpit. Sa labas, dinala ni Su Hui Ishan ang mga tauhan niya upang salakayin si Zong Cheng. Ngunit, hindi niya inaasahan na si Yu Xiaolu ang bumuhat kay Nixie. Sa kanilang silid, humingi ng paumanhin si Yu Xiaolu dahil hindi niya naprotektahan ng maayos si Nixie. Isiniwalat niya na maraming beses siyang gustong insultuhin ng tatay nito. Nangako si Yu Xiaolu na bibigyan niya si Nixie ng karampatang sagot. Napag-alaman na niloko ni Wei Hao si Yu Xiaolu para puntahan ang ice cellar para iligtas si Nixie. Nagpunta siya para hanapin ang kanyang ama. Tinanong ni Yu Xiaolu, bakit mo sinasaktan ang babaeng pinakamamahal ko? Iginiit ni Su Hui Shan na hindi niya papayagan si Nixie na pumasok sa pamilya Su. Lumabas si Yu Xiaolu at inihayag na magsasagawa siya ng kasal kay Nixie sa susunod na buwan. Mula ngayon, si Nixie ang magiging dalagang may bahay ng pamilya Su. Habang dinadalhan si Nixie ng sopas, humingi ng paumanhin si Yu Xiaolu dahil nagdesisyon siya sa petsa ng kasal ng walang pahintulot. Ayaw ni Nixie na mag-away si Yu Xiaolu sa kanyang pamilya dahil sa kanya. Sinabi ni Yu Xiaolu na handa siyang gawin ang lahat para kay Nixie. Sinabi niya na, hindi kasama sa mansyon ang tatay niya pansamantala dahil inaalala niya ang mga ninakaw na kalakal sa labas ng lungsod. Nang makipagkita kay Wei Hao, nahulaan ni Yue Ilan na si Zong Cheng ang nagnakaw sa mga kalakal ng pamilya Su. Isiniwalat ni Wei Hao na gusto ng pamilya Zong na ilabas si Su Huishan sa mansyon upang makapagpahinga si Yue Ilan. Nang makita si Zong Cheng, sinabi ni Yue Ilan na iminungkahi ni Yu Xiaolu na magdaos sila ng kasal sa susunod na buwan. Hindi pumayag si Zong Cheng. Inutusan niya si Yue Ilan na agad na putulin ang ugnayan niya kay Yu Xiaolu. Maghahanap si Zong Cheng ng ibang paraan para makuha ang libro. Naniniwala siyang ayaw ng kanyang ina na ipagpalit ni Yue Ilan ang kanyang kaligayahan para sa paghihiganti. Nagtanong si Yue Ilan, gusto mo ba akong makita na magpakasal sa ibang lalaki? Nang makita si Zong Cheng na nag-aalangan, inanyayahan siya ni Yue Ilan na pumunta sa night market. Ngayong gabi, ako lang si Yue Ilan at ikaw lang si Zong Cheng. Iwanan muna natin ang paghihiganti. Tuwing winter solstice, si Zong Cheng at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay naglalakad sa night market. Magkasama silang kumain ng candid house. Sa gitna ng magagandang paputok, sumandal si Yue Ilan kay Zong Cheng. Dahil sa matinding emosyon, nagkalapit sila. Nagulat sila sa tunog ng paputok at nawala ang mahalagang sandali. Ngunit, hiniling ni Yue Ilan na sana ay sila na lamang ni Zong Cheng ang natitira sa mundo at magkayakapan ng malaya nang hindi iniiwasan ang tingin ng iba. Inanyayahan ni Yue Ilan si
Zong Cheng na isayaw siya sa isang sayaw na para sa kanilang dalawa lang. Ang matinding emosyon ay muling naputol ng batang babae na nagbebenta ng mga paper lanterns. Nagkasama silang nagpalutang ng mga lantern. Hiniling ni Zong Cheng na laging maging ligtas at masaya si Yue Lan. Sa isang hiling na itago para sa kanyang sarili, umaasa si Zong Cheng na makasama niya si Yue Lan magpakailanman. Pag-uwi, iginuhit ni Yue Lan ang masayang sandali na kasama si Zong Cheng. Sa kabilang banda, abala si Zong Cheng sa pagtingin sa natirang candid house ni Yue Lan. Dumating si Sun Yanqin para hanapin si Zong Cheng. Napag-alaman na ipinabantay niya si Zong Cheng. Nalaman ni Sun Yanqin na si Nixie ay kapatid na babae ni Zong Cheng na nagngangalang Yue Lan. Nahulaan niya na gustong malaman ng kanyang ama kung sila ba ay magkapatid o magkasintahan. Nagbanta si Sun Yanqin na ipapaskil ang mga litrato ni na Zong Cheng at Yue Lan sa buong Longsheng. Ang gusto niya ay si Zong Cheng. Ibinigay ni Yue Lan ang drawing sa kanya. Dumating siya ng sakto habang naglalambingan si Sun Yanqin at Zong Cheng. Bago matulog, binigyan ni Zong Cheng si Sun Yanqin ng isang litrato kung saan magkasama silang natutulog ng tatay niya sa kama. Sinabi ni Zong Cheng na basta't nasa panganib si Yue Lan sa pamilya Su, ilalabas niya ang litrato sa lahat ng pahayagan. Dahil alam niyang mahilig magpinta si Nixie, bumili si Yu Xiaolu ng imported na watercolor set para sa kanya. Naantig si Nixie dahil naghintay si Yu Xiaolu sa buong gabi sa pier para lang mabili ang paborito niyang bagay. Nangako si Yu Xiaolu na laging ibibigay ang pinakamabuti para sa taong mahal niya. Inimbitahan ni Nixie si Yu Xiaolu sa hardin at binigyan siya ng lemon lamp na ipininta gamit ang watercolor na binili niya. Inamin ni Nixie na hindi niya maibibigay ang kanyang puso kay Yu Xiaolu. Hindi mahalaga kung ano ang layunin ni Nixie sa paglapit sa kanya, handa pa rin si Yu Xiaolu na mahalin at pakasalan siya. Natulala si Zong Cheng nang makita si Yue Lan sa mga bisig ni Yu Xiaolu. Sinundan si Yue Lan sa kanyang silid. Hindi pinayagan ni Zong Cheng na magpakasal siya kay Yu Xiaolu. Iginiit ni Yue Lan na hindi lang siya magpapakasal kay Yu Xiaolu kundi matutulog pa siya sa iisang kama nito. Uminom si Zong Cheng para mawala ang kanyang kalungkutan at pumunta sa lugar kung saan sila nag-date ni Yue Lan. Dali-daling hinanap ni Wei Hao si Yue Lan upang suyuin ang pamilya Zong. Nang umuwi si Zong Cheng, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Napag-alaman na naglagay si Sun Yanqin ng pampasigla sa insenso. Bagamat hinubad niya ang lahat ng kanyang damit, hindi pa rin siya pinansin ni Zong Cheng at agad na pinalabas si Sun Yanqin. Biglang dumating si Yue Lan na nag-aalala para hanapin siya. Nang makita si Yue Lan, hindi napigilan ni Zong Cheng ang kanyang pagnanasa. Tiningnan niya ang pajama sa sahig at naisip na akala niya ay si Sun Yanqin siya, kaya dali-dali siyang itinulak at niyakap ng mahigpit si Yue Lan. Ayaw magising ni Zong Cheng mula sa panaginip na ito. Gusto niyang maging kanya si Yue Lan magpakailanman. Tinulungan siyang tanggalin ang kurbata. Itinulak ni Zong Cheng si Yue Lan pababa. Bagaman inisip niya na itinuturing siya ni Zong Cheng na kapalit ni Sun Yanqin, pumayag si Yue Lan na malunod sa kalasingan ni Zong Cheng. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging kanya. Nagpalitan sila ng pinakamatatamis na sandali. Nang magising si Yue Lan, umalis siya kaagad. Ngunit, matagal lang gising si Zong Cheng. Inisip ni Yue Lan na siya ay kapalit ni Sun Yanqin. Samantala, pumunta si Zong Cheng sa puntod ng kanyang ina upang humingi ng tawad dahil sinuway niya ang kanyang pangako na manatiling kapatid lang ni Yue Lan. Habang pinipili ni Yu Xiaolu at Nixie ang kanilang singsing sa kasal, nagustuhan nila ang isang singsing na may brilyante, ngunit biglang inagaw ito ni Sun Yanqin. Para kay Nixie, umayag si Yu Xiaolu na bayaran ito sa mataas na presyo upang makuha ang singsing mula sa kanyang kapatid na babae. Isiniwalat ni Sun Yanqin na magaganap ang kanyang kasal sa parehong araw ng kasal ng kanyang kapatid. Napag-alaman na si Zong Cheng ang nagtakda ng petsa ng kasal niya kay Sun Yanqin. Nang marinig ang kanyang panukala sa kasal, tinawag ni Yue Lan si Zong Cheng na bayaw. Ibinigay niya ang singsing sa kasal sa kanyang magiging hipag upang maging mas kakaiba ang kasal ng kanyang kapatid na babae. Dinala ni Yu Xiaolu si Yue Lan upang subukan ang mga damit pangkasal. Ngunit si Zong Cheng ang unang nakakita sa kanya na nakasuot ng damit pangkasal. Napag-alaman na dumating din siya upang subukan ang kanyang damit pangkasal. Binati ni Yue Lan si Zong Cheng na magiging asawa na siya ng iba. Tinanong ni Zong Cheng si Yue Lan, talaga bang binabati mo ako? Nang marinig niyang tinawag siyang ibayaw, binati rin ni Zong Cheng ang kanyang hipag na magkaroon ng maraming anak at apo. Humingi ng paumanhin si Yue Lan na hahanapin niya ang kanyang fiancé. Galit si Zong Cheng at gusto siyang pigilan. Samantala, nang makita ni Sun Yanqin na magkasama ang kanyang kapatid na lalaki at siya sa parehong fitting room, nagmadali siyang pumunta sa kabilang silid upang hanapin si Zong Cheng. Gayunpaman, si Nixie na lang ang natira sa kabilang silid. Pagkatapos paalisin si Yu Xiaolu, nalaman ni Sun Yanqin na tumalo na si Zong Cheng sa bintana. Mayabang na sinubukan ni Sun Yanqin na turuan si Nixie. Ngunit hindi sumuko si Nixie at agad na gumanti upang turuan ang kanyang hipag kung paano maging isang tao. Nang makita si Zong Cheng, sinadya ni Nixie na magpabugbog. Ngunit, hindi niya inaasahan na tatakbo si Zong Cheng patungo kay Sun Yanqin. Pag-uwi, malungkot na tiningnan ni Yue Lan ang bulaklak sa bintana. Sa kabilang banda, uminom si Zong Cheng para mawala ang kanyang kalungkutan habang tinitingnan ang mga bumabagsak na talulot ng bulaklak. Maagang dinala ni Yu Xiaolu si Nixie sa labas para kunan ng litrato. Dumating si Zong Cheng para pumili ng alahas para kay Sun
Sun Yankin at hindi sinasadyang nakita si Yu Weilan na masayang kasama ang ibang tao. Akmang aalis na siya, ngunit tinawag siya ni Yu Xiaolu at hiniling na kunan sila ng litrato. Nang makita niya mismo na hinalikan ni Yu Xiaolu sa pisngi si Yu Weilan, sinadya ni Zhongcheng na ihulog ang kamera. Nang marinig ang reklamo ni Yu Xiaolu kay Zhongcheng, hiniling ni Nixie kay Yu Xiaolu na kunin ang kanyang jacket. Hiniling niya kay Zhongcheng na limitahan ang kanilang pagkikita mula ngayon. Nakita ito ni Sun Yankin mula sa malayo. Nag-utos siya na kidnapin si Nixie. Sa kotse, narinig ni Nixie ang dalawang kidnapper na nag-uusap-usap na hindi nila siya hahayaang makabalik ng buhay. Nang makita na hindi nakalock ang pinto ng kotse, dali-daling tumalon si Nixie palabas. Sa pamilya Su, narinig ni Yu Xiaolu ang driver na nagmamalaki na pinatulog siya. Nang makita ang panyo ni Nixie, agad na inutusan ni Yu Xiaolu ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Sa kabilang banda, iniulat ni Wei Hao na papunta ang sasakyan na naglalaman kay Yu Weilan sa kawayanan. Dahil napakabilis ng kanilang pagtakbo, nawala ang mga taong ipinadala ni Zhongcheng upang protektahan si Yu Weilan. Samantala, tumakbo si Yu Weilan papasok sa kailaliman ng gubat. Nang hanapin siya ni Zhongcheng, nakita niya ang marka na iniwan nito. Nang mahuli si Yu Weilan, sinubukan ng kidnapper na gawan siya ng masama. Biglang dumating si Zhongcheng. Dali-dali niyang isinuot ang jacket niya kay Yu Weilan at dinala siya palayo. Upang protektahan si Yu Weilan, natamaan ng bala si Zhongcheng mula sa mga ito. Nakaligtas sila papunta sa isang bangin. Hindi na napigilan ni Zhongcheng ang kanyang emosyon. Mahigpit niyang niyakap at hinalikan si Yu Weilan. Gamit ang mainit na kutsilyo, personal na inalis ni Yu Weilan ang bala mula sa katawan ni Zhongcheng. Sinabihan niya itong umuwi kaagad dahil baka mag-alala ang kanyang fian. Sinabi ni Zhongcheng na ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Sun Yankin ay isang plano lamang. Hindi niya ito kailanman hinawakan noong gabing iyon. Alam niyang si Yu Weilan ang nasa tabi niya. Lahat ng sinabi niya ay para kay Yu Weilan. Tinanong niya si Zhongcheng, gusto mo rin ba ako? Ginamit ni Zhongcheng ang isang halik upang patunayan ito. Sa labas, nagsimulang umulan. Pero sa bangin, hindi sila naghiwalay. Kinaumagahan, tinitigan ni Yu Weilan ang mukha ng pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Hiniling nila na sana ay huminto ang oras sa sandaling iyon. Pagkaalis nila sa bundok, dumating si Yu Xiaolu para sunduin si Nixie. Nang marinig niyang nasugatan ang kanyang paa, agad na binuhat ni Yu Xiaolu si Nixie pabalik sa mansyon. Dinala ni Zhongcheng ang kidnapper sa harapan ni Sun Yankin. Walang awa niyang binaril ito. Nagbanta si Zhongcheng na kung muling sasaktan ni Sun Yankin si Yu Weilan, siya na ang susunod na mamamatay. Pagbalik sa mansyon, narinig ni Su Huaishan ang balita na nawawala ang kanyang anak na babae. Dali-daling pumasok ang buong pamilya Su sa gubat upang hanapin si Nixie. Nagkunwaring nahanap ang hair clip ni Sun Yankin, sinundan nila ang mga bakas at nakita si Sun Yankin na inilibing ng buhay. Nang marinig na sinisisi ni Sun Yankin si Nixie, sinabi ni Yu Xiaolu na si Nixie mismo ang nakahanap sa kanya, kaya huwag niyang sisihin ito. Naghanap si Zhongcheng kay Yu Weilan. Inisip niya na masyadong mapanganib ang ginawa nito nang sinadya niyang turuan si Sun Yankin ng leksyon. Nagselo si Yu Weilan dahil naisip niya na nasaktan si Zhongcheng para sa kanyang fiancé. Agad na nag-alok si Zhongcheng na maging modelo para makumpleto ni Yu Weilan ang pagguhit ng katawan na hindi natapos sa kuweba. Sakto namang dumating si Yu Xiaolu para bisitahin si Nixie. Hinawakan ni Yu Xiaolu ang kamay nito habang nagpipinta siya. Nangako siyang pagkatapos ng kanilang kasal, dadalhin niya ito sa isang lugar na puno ng jasmine. Magkasama silang mabubuhay hanggang sa maging uban na ang kanilang buhok. Ginamit ni Nixie na dahilan ang pagligo at pagpapahinga para paalisin si Yu Xiaolu. Nang makita na hindi kayang samantalahin ni Yu Weilan pinapaalala ni Huyan kay Kaigang na nabubuhay siya sa ipinuslit at ipinagbili na pera ni Cheng Yin. Ang ama niya rin ang pumatay sa nanay ni Jiang Xinqi. Sa pag-alala sa galit, sinira ni Jiang Xinqi ang pininta niyang larawan kasama si Kaigang. Nag-alok si Huyan na maging modelo ulit kay Jiang Xinqi. Dinala ni Kaigang si Mary Ma para pumili ng pagkain para sa kasal. Laking gulat niya, nandoon din si Huyan. Nang makita niya na sinubuan ni Kaigang si Mary Ma ng cake at pinunasan pa ang bibig nito, nagalit si Huyan at sinabunutan lang ang galit niya sa cake. Sinubukan hilahin ni Mary Ma si Kaigang pero pinigilan siya nito para pumili ng sayaw para sa kasal. Nagpasya si Huyan na anuman ang layunin, hindi niya papayagan na magpakasal si Jiang Xinqi sa ibang lalaki. Kaya tinapos niya ang kasal kay Yu Weilan at handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan. Nang makita na gusto siyang dalhin ni Huyan, pinigilan agad siya ni Jiang Xinqi. Sinabi niya na nagsisisi siya at gusto lang niyang makasama si Jiang Xinqi. Naisip ni Jiang Xinqi na nagsumikap silang magkapatid hanggang ngayon, kaya maghintay na lang sila ng kaunti pang panahon para makuha ang libro at matapos na ang lahat ng paghihirap nila sa loob ng maraming taon. Sa family gathering, gusto ni Yu Weilan na ilabas ang intimate pictures nilang magkapatid at ni Huyan. Hindi niya alam, pinalitan na ni Huyan ang mga ito ng mga litrato nilang dalawa ni Yu Weilan. Nangako siya na maghahanda siya ng grand wedding para sa kanya. Humingi ng paumanhin si Huyan sa tito niya at humiling na ilipat ang kasal niya sa mas maagang petsa. Nalaman niya na gusto niyang gawin ng mag-isa ang plano. Nag-alok si Mary Ma na ilipat ng mas maaga ang kasal para madoble ang saya ng pamilyang Su. Kinausap ng pribado ni Huyan si Jiang Xinqi at tinanong kung ito ba ang gusto niyang kahihinatnan. Kung mayroong isang tao na kailangang magsakripisyo para makuha ang libro, dapat ay siya yun. Naisip ni Jiang Xinqi na mas madali nilang mahahanap ang ebidensya kung magtutulungan silang magkapatid. Isa pa, ang
bigla ang pagbabago ay magpapahirap lang sa plano. Ngunit hindi matanggap ni Guyan na makita siyang makipagtalik sa ibang tao. Pagkakita kay Kaigang, nagmadaling magtago si Guyan sa likod ng pinto. Nakita niya na sinubukan ni Kaigang na halikan si Jiang Xinqi, pero buti na lang naiwasan niya ito. Humingi ng paumanhin si Kaigang dahil sa pagmamadali niya bago ang kasal. Naghintay si Yu Weilan kay Guyan sa opisina. Kinuwestiyon niya kung bakit bigla siyang nagbago ng isip. Kahit na hindi niya alam ang layunin ni Guyan, gusto pa rin ni Yu Weilan na magpakasal sa kanya. Sa wakas, dumating na ang araw ng kasal. Pumasok si Guyan sa silid ni Jiang Xinqi. Naalala niya noong bata pa sila, lagi siyang naglalagay ng belo ng nobya sa ulo ni Jiang Xinqi sa laro nila na mag-asawa. Pumasok si Yu Weilan at binalaan si Jiang Xinqi na manatiling manugang na kapatid ni Guyan. Kung hindi siya magiging ligtas sa pamilya Su. Dumating si Kaigang para sunduin si Jiang Xinqi. Naglakad ang dalawang mag-asawa patungo sa altar. Sa kanilang panunumpa, nagkatinginan lang si Guyan at si Jiang Xinqi. Para hindi makipagtipan si Jiang Xinqi sa ibang tao, nagpa siya si Guyan na agawin ang nobya. Nang makita na pinigilan siya ni Cheng Yin, agad na naglabas ng baril si Guyan. Mabilis niyang pinatay ang lahat ng tao sa kasal. Takot na ginising ni Jiang Xinqi si Kaigang. Lumapit sa kanya si Guyan habang may hawak na baril. Sinabi niya na sinuman na humawak sa babae niya ay mamamatay. Simula ngayon, hindi na siya mag-aalala sa paninira ng mundo. Alam niya na nakatadhana siyang makasama si Jiang Xinqi magpakailanman. Ayaw siyang makitang maligaw pa, kinuha ni Jiang Xinqi ang baril niya para bantaan si Guyan. Sa huli, ang lahat ay takot lang ni Jiang Xinqi. Sumang-ayon siya na magkaroon ng sariling kapareha sina Jiang Xinqi at Guyan. Ipinahayag ni Cheng Yin ang family tree sa ancestral hall ng pamilyang Su. Mag-uukit sila ng pangalan ng dalawang bagong miyembro. Sa wedding night, masayang sinalubong ni Yu Weilan ang kanyang asawa sa silid. Uminom sila ng toasting wine. Binuhat ni Guyan si Yu Weilan papunta sa kama. Hindi niya alam, may inilagay na pampatulog sa toasting wine. Sa kabilang banda, pumasok si Kaigang sa wedding room habang lasing. Binigyan siya ni Merriman ng toasting wine. Agad siyang nawalan ng malay pagkatapos niya inumin ito. Tahimik na pumunta si Jiang Xinqi kay Guyan sa puntod ng nanay niya. Tahimik silang nagdasal na magiging maayos ang plano nila kinabukasan. Biglang nagkaroon ng sunog sa labas ng ancestral hall. Nagpanik ang mga tao at tumakbo sa ligtas na lugar. Nang makita na hinila ni Yu Weilan si Guyan, nagmadali si Jiang Xinqi papunta sa altar. Habang hinahanap ang libro, nadiskubre niya ang isang lihim na drawer. Hindi niya alam, litrato pala yun ng nanay niya at ni Cheng Yin. Sakto namang nahuli siya ni Cheng Yin. Tinanong ni Jiang Xinqi kung ano ang relasyon niya sa babae sa litrato. Sinabi ni Cheng Yin na asawa niya yun at ang pinakamamahal niya. Hindi naniwala si Jiang Xinqi dahil nanay niya yun. Na-realize ni Cheng Yin na si Jiang Xinqi ay ang 7 taong gulang na anak niya. Para patunayan ito, ipinakita niya ang token ng pagmamahal niya sa nanay ni Jiang Xinqi. Ikinuwento ni Cheng Yin na nagka-in-love sila ng nanay ni Jiang Xinqi sa unang tingin. Lihim silang nagpakasal kahit na pinigilan sila ng kanilang mga pamilya. Nabuntis ang nanay ni Jiang Xinqi. Kinailangan ni Cheng Yin na magpunta sa ibang bansa para sa negosyo. Ngunit sa ibang bansa, nahirapan siya sa kanyang negosyo. Pagkatapos nito, nawalan ng kontak si Cheng Yin sa kanyang asawa. Nang makabalik siya sa bansa, agad niyang hinanap si Jiang Xinqi at ang nanay niya. Ngunit nilason pala siya ng ibang tao at hindi na siya maliligtas. Dahil sa matinding sakit, kinuha ng nanay ni Jiang Xinqi ang baril niya para patayin ang sarili niya. Litong-lito si Jiang Xinqi at hindi niya mapagkatiwalaan si Cheng Yin. Nang makipagkita siya kay Guyan, sinabi niya na sinabi ni Cheng Yin na tatay niya ito. Sinabi rin niya na ang nanay niya ay nilaso ng ibang tao at nagpakamatay. Naisip ni Guyan na hindi totoo ang mga sinabi ni Cheng Yin. Hindi niya nahanap ang general ledger. Gusto niyang dalhin si Jiang Xinqi palabas ng pamilyang Su. Ngunit gusto ni Jiang Xinqi na manatili para alamin ang katotohanan. Pagkatapos lumabas, bumalik agad si Jiang Xinqi para hanapin ang sachet. Saktong nakita niya si Guyan na may hawak na bote ng lason. Pagkalipas ng ilang araw, inimbitahan ni Cheng Yin ang lahat sa pamilyang Su. Ipinahayag niya na nahanap na niya ang nawawala niyang 7 taong gulang na anak na si Su Huishan. Nagulat si Kaigang dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Lihim na nakipagkita si Guyan kay Jiang Xinqi. Nag-aalala siya na mapahamak siya. Naisip ni Jiang Xinqi na mas madaling mag-imbestiga kung siya ay anak ni Cheng Yin. Naisip niya na si Guyan kaya ang pumatay sa nanay niya. Dahil ayaw ni Yu Weilan na magkaroon ng kapatid, sinabi ni Cheng Yin sa anak niya na huwag maging pabaya. Gustong bilisan ni Yu Weilan ang pagpunta sa ancestral hall para makapirma na siya sa marriage certificate kay Guyan. Nangako si Cheng Yin na pag-iisipan niya ito, sa kondisyon na mananatili lang si Yu Weilan sa bahay. Para magpaliwanag kay Kaigang, humingi lang ang paumanhin si Jiang Xinqi dahil hindi niya inasahan na magiging ganito ang lahat. Hindi naniwala si Kaigang na ate niya si Jiang Xinqi. Inisip niya na ginagamit lang niya iyon para tanggihan siya. Sinabi niya na naunawaan na niya ang nararamdaman ni Jiang Xinqi para kay Guyan, kaya lihim niya itong sinubaybayan at ginamit si Yu Weilan para takutin si Guyan. Nagalit si Jiang Xinqi dahil si Kaigang pala ang nasa likod ng lahat. Sinabi niya na simula ngayon, ate na lang siya ni Kaigang. Naupo si Jiang Xinqi para kumain kasama si Guyan sa beranda. Tinanong niya siya tungkol sa uri ng lason na nagdudulot ng matinding sakit. Nangako si Guyan na hahanapin niya ang pumatay sa nanay niya. Binuhat ni Guyan si Jiang Xinqi papunta sa kama. Nagtataka si Wei Hao kung may alam na si Yu Weilan. Sinabi ni Guyan kay Wei Hao na sirain agad ang bote ng gamot. Huwag hayaang masira ang lahat. Lihim na sinundan ni Jiang Xinqi si Wei Hao at kinuha
ang bote sa basurahan. Nang tanungin niya ang doktor, nalaman ni Jiang Xinqi na ito ay anti-inflammatory drug na iligal na naipuslit ilang taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, maraming gumamit ng gamot na ito ay na-stimulate ang kanilang nervous system. Kumantong ito sa pagkasira ng ibang tao. Kung gagamitin ng labis, maaari rin itong maging sanhi ng kamatayan. Lumuhod si Guyu sa harap ng puntod ng nanay ni Jiang Xinqi at desperadong nagdasal. Dahil ang buhay na ito ay puno ng kasinungalingan, hindi niya alam kung totoo ang mga sinabi ni Cheng Yin o kung niloko siya ni Guyan sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi pa niya alam ang katotohanan, gusto pa ring maghiganti ni Jiang Xinqi sa mga taong gumamit sa kanya at sa nanay niya. May dalang payong si Guyan kay Jiang Xinqi. Dahan-dahan niya itong niyakap. Nang makita na nalulungkot si Jiang Xinqi, sinabi ni Guyan na umalis na siya sa pamilyang Su at bumalik sa Red Flame. Ngunit gusto ni Jiang Xinqi na manatili para personal na hulihin ang kalaban. Sinabi ni Guyan na gagawin niya ang lahat para maparusahan siya at makakasama niya si Jiang Xinqi. Inilipat ni Cheng Yin ang gamit ni Jiang Xinqi sa mas malaking silid. Nagpa siya si Jiang Xinqi na ikwento sa tatay niya ang nangyari sa kanila ni Guyan sa loob ng maraming taon. Bumalik si Jiang Xinqi sa Red Flame at binigyan niya si Guyan ng isang sorpresa. Sa isang romantikong setting, niyaya siya ni Guyan na sumayaw. Humiling si Jiang Xinqi na bigyan siya ni Guyan ng 2 araw. Magkasama sila sa loob ng buong 48 oras. Habang nakatayo sa tuktok ng bundok na tinatanaw ang Dragon City, hiniling ni Jiang Xinqi na tumigil ang oras sa sandaling iyon. Sumandal siya sa balikat ni Guyan para magpahinga. Naisip niya na sana walang Cheng Yin at walang paghihiganti. Hindi niya kailangan ng karangalan o kapangyarihan. Gusto lang niya na mahalin siya ng simple na parang ordinaryong tao. Nangako siya na aayusin niya ang lahat para matupad ang hiling niya. Habang pabalik, bumili si Guyan ng almusal para kay Jiang Xinqi. Nang makita na nawawala siya, pumunta si Guyan sa pinag-usapan nilang lugar ng mag-isa. Pagkatapos, tinutukan ni Cheng Yin ng baril si Jiang Xinqi para takutin si Guyan. Nalaman niya na kinuha ni Guyan ang mga kalakal ng pamilyang Su. Isa pa, nagtulungan silang magkapatid para lokohin ang lahat sa pamilyang Su. Para mailigtas si Jiang Xinqi, kailangan niyang ibigay ang token ng Red Flame. Inihagis ni Guyan ang token kay Cheng Yin at dali-dali niyang kinalagan si Jiang Xinqi. Hindi niya alam, pinatulog pala siya nito mula sa likod. Nang magising si Guyan, kinuwestiyon siya ni Jiang Xinqi. Siya ba ang pumatay sa nanay niya? Pinaalalahanan ni Guyan si Jiang Xinqi na ulila siya. Para makabangon siya sa buhay, kailangan niyang magpuslit. Dahil nadiskubre ng nanay ni Jiang Xinqi ang mga ipinuslit na droga. Gustong tumawag ng pulis ang nanay ni Jiang Xinqi para ipaaresto si Guyan kaya kailangan niyang gawin ito bago siya. Nagkataon na dumating si Cheng Yin at tinulungan siyang sirain ang mga kalakal. Sinabi ni Jiang Xinqi na kinuha ni Cheng Yin ang lahat ng teritoryo ng Red Flame habang nandoon si Guyan. Sa ngayon, ang lahat ng water transportation trade ng Red Flame ay nasa kamay na ng pamilyang Su. Galit na galit si Jiang Xinqi dahil niloko siya ni Guyan sa loob ng maraming taon. Galit siya sa sarili niya dahil sa pagiging tanga at pagsunod sa mga plano ng kalaban. Tinukso ni Guyan si Jiang Xinqi na dahil sa hindi siya naalala, nakipagtalik siya sa sarili niyang kapatid. Malayo man, nakita ni Cheng Yin ang lahat. Nagdala siya ng nourishing soap para kay Jiang Xinqi. Nagpasalamat si Cheng Yin sa kanyang anak dahil sa pagtulong niya sa kanya. Sinabi niya na kahit na kontrolado na niya ang lahat ng mga negosyo ng Red Flame, nag-aalala pa rin siya na mag-aaklas ang mga taong tapat kay Guyan. Pinakalma siya ni Jiang Xinqi at sinabi na kabisado niya ang Red Flame kaya hindi mahirap talunin ang mga ito. Para makasiguro, planado niyang patayin ang representante ni Guyan. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ng tagapamahala na nakatakas si Guyan. Hindi niya alam, inilabas na pala siya ni Wei Hao mula sa bilangguan kasama ang hukbo niya. Nang bumalik si Jiang Xinqi sa silid niya, nagulat siya na nandoon si Guyan. Tinutukan siya ni Wei Hao ng baril at pinuwersa siyang bumalik sa Red Flame. Gustong maghiganti ni Guyan kay Jiang Xinqi dahil sa pagtataksil niya. Kumuha siya ng kutsilyo at inukit niya ang isang titik sa balikat ni Jiang Xinqi. Habang nasa gilid, nabalitaan ni Shen Wende na dinakip ni Yun Zeng si Xiaoyu. Iminungkahi ng mayordoma na gumawa si Shen Wende ng dahilan para makaalis sa lungsod at lihim na obserbahan ang kanilang plano. Pagkatapos, sa kaunting pagmamanipula, mapapaniwala niya si Xiaoyu na sirain si Yun Zeng. Sa panahong iyon, maniniwala si Master Shen sa kanyang anak. Nang marinig ito, pinagalitan ni Zanzi si Xiaoyu. Nahulaan ni Yun Zeng na nagkukunwari lang siya kay Shen Wende. Ginamit ni Xiaoyu si Yun Zeng bilang sakripisyo upang patunayan ang kanyang katapatan kay Shen Wende at sa gayon ay makukuha niya ang gusto niya. Nang makitang hindi pa dumarating si Shen Wende upang iligtas si Xiaoyu, inisip niyang hindi pa siya pinagkakatiwalaan ng ama. Pagkatapos ay dumating si Yun Zeng para bigyan si Xiaoyu ng gamot. Nang maramdaman ang kawalan ng kakayahan ni Xiaoyu, naramdaman ni Yun Zeng ang pagtawa. Habang hindi nakatingin si Yun Zeng, kinuha ni Xiaoyu ang baril at itinutok ito sa kanya. Inamin ni Yun Zeng na siya ang pumatay sa ina ni Xiaoyu. Bago siya namatay, sinabi ng kanyang ina na alagaan si Xiaoyu dahil natatakot siyang saktan siya ni Yun Zeng. Para sa kanya, si Xiaoyu ay isang laruan lang na maaari niyang paglaruan. Galit na galit si Xiaoyu at binalak na hilahin ang gatilyo. Pigilan siya ni Wei Zhan. Sinabi niya na hindi pamilya Fu ang pumatay sa ina ni Xiaoyu. Sadyang nilinlang ni Yun Zeng si Xiaoyu at ininsulto pa siya para sa pilitang
gumawa ng aksyon si Xiaoyu laban sa kanya. Sa ganitong paraan, maniniwala ng lubusan si Shen Wende sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyu. Sinabi niya na sa simula pa lang ay hindi na siya naniniwala kay Shen Wende. Sa nakaraang 7 araw, nakita niya ang isang aklat-talaan ng mga transaksyon sa smuggling ng pamilya Shen. Sa ilalim ng kanyang pagkakakilanlan bilang anak na babae ni Shen Wende, nalaman ni Xiaoyu na may malaking business deal siya sa loob ng 3 araw. Iyon ay isang magandang pagkakataon para pabagsakin siya. Naniniwala si Yunzeng na si Shen Wende ay may malalim na pag-iisip, kaya upang maniwala siya, kailangan ni Xiaoyu na saktan siya. Nagsasakripisyo si Yunzeng upang ipaghiganti ang kanyang ina. Nang marinig na pinalibutan ni Shen Wende ang Red Flame Gang kasama ang kanyang mga tauhan, pinilit ni Yunzeng si Xiaoyu na saktan siya. Itinutok niya ang baril kay Xiaoyu upang takutin si Shen Wende. Tinulak niya si Xiaoyu upang makatakas. Ngunit sa huli ay nahuli pa rin si Yunzeng. Nais ni Shen Wende na personal na tapusin ng kanyang anak ang buhay ni Yunzeng. Walang awa na binaril ni Xiaoyu ang pinakamamahal niyang lalaki sa puso. Biglang lumitaw ang maliligayang alaala sa harap ni Yunzeng. Inutusan ni Shen Wende ang kanyang mga tauhan na ilibing si Yunzeng sa pamilya Shen. Hiniling ni Zewei kay Xiaoyu na ibalik si Yunzeng sa kanya. Nawala ng malay si Xiaoyu dahil sa sakit. Naupo si Shen Wende sa tabi ng kanyang anak na babae at binantayan siya. Nang magising si Xiaoyu, nagpasalamat siya sa kanyang anak sa pagtapos kay Yunzeng para sa kanya. Inisip ni Xiaoyu na ito ay isang bagay na dapat niyang gawin. Ngayon, gusto niyang mag-aral pa tungkol sa negosyo upang patatagin ang kanyang posisyon sa pamilya Shen. Nag-schedule si Shen Wende. Isasama niya si Xiaoyu upang ihatid ang isang mahalagang kargamento. Ang matagal ng kasosyo sa negosyo ni Shen Wende ay isang Japanese na nagngangalang Kudo. Sa wakas, nahuli ang isda. Itinutok ni Xiaoyu ang kanyang baril kay Master Shen. Nagpakita si Yunzeng sa pagkabigla ni Shen Wende. Sa panahong iyon, si Yunzeng ay maisuot na bulletproof vest at isang bag ng food coloring sa kanyang dibdib upang gayahin ang dugo. Tungkol sa katotohanan ng taon na iyon, ninakaw ni Yunzeng ang anti-inflammatory na gamot ni Shen Wende para sa kanyang ina. Hindi niya inaasahan na hahabulin siya ng lalaki hanggang sa kanyang tahanan. Nang makilala niya ang kanyang dating kalaguyo, hinampas siya ni Shen Wende hanggang sa nawalan siya ng malay. Galit si Yunzeng sa pag-alis ng kanyang ina, kaya nag-iniksyon siya ng gamot sa ina ni Xiaoyu. Dahil nanlaban siya, binaril ni Shen Wende ang ina ni Xiaoyu. Ginawang panangga ni Shen Wende ang mayordoma, ngunit nakuha agad siya ni Xiaoyu. Pinapaalalahanan ni Shen Wende ang kanyang anak na babae na huwag siyang patayin. Nalaman ni Xiaoyu na ginahasa ni Shen Wende ang kanyang ina, na nagresulta sa pagbubuntis niya ng walang asawa. Nang marinig si Shen Wende na sinasabihan si Xiaoyu na para siyang hayop, binaril siya ni Yunzeng para tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman, si Yunzeng ay nabaril na bago iyon. Pinayuhan ng doktor si Yunzeng na magpahinga sa kama sa loob ng 1 buwan. Humingi ng tawad si Xiaoyu sa pagdulot ng malaking pinsala sa Red Flame Gang. Ayon sa mga alituntunin ng gang, sinabi niya kay Weizhan na itali siya sa tiyan bilang pagpapakita ng pagsisisi at maging halimbawa sa iba. Pagkatapos ng 3 araw, sa wakas ay nagising si Yunzeng. Iniulat ni Weizhan na hindi pa rin nila nahuhuli ang Japanese na si Kudo, habang pumunta si Xiaoyu sa pamilya Shen at hiniling na ibalik ang teritoryo para sa Red Flame Gang. Sinabi niyang babalik siya pagkatapos ng 2 araw. Kinabukasan, iniulat ng mga tauhan ng Red Flame Gang na nakuha na nila ang lahat ng business deals mula sa pamilya Shen. Sinabi niya na ang kanilang pinuno ay nakatali sa platform ng pagsisisi sa loob ng ilang araw at baka hindi na niya kayanin pa. Nagmadali si Yunzeng na alisin ang lubid kay Xiaoyu. Hiniling niya sa kanya na hayaan siyang magdusa sa parusa sa loob ng natitirang kalahating araw. Sinabi ni Yunzeng kay Weizhan na dalhin si Xiaoyu pababa, habang siya naman ang tatapos sa natitirang parusa. Sa pagkakataong ito, ipinahayag ni Yunzeng na si Xiaoyu ay magiging asawa ng pinuno ng Red Flame Gang mula ngayon. Sinubukan ni Yunzeng na tapusin ang parusa ng mas mabilis sa pamamagitan ng pagpapatuloy na masaktan. Sa kabilang banda, si Xizi ay umiinom upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Palihim na nakipagkita sa kanya ang hapon na nagngangalang Kudo. Gusto niyang makipagtulungan kay Xizi upang makuha ang mga paninda na ninakaw ni Yunzeng. Pumunta sina Xiaoyu at Yunzeng sa libingan ng kanyang ina upang magbigay pugay. Humiling sila sa kanyang ina na payagan silang maging magkasama. Humingi ng paumanhin si Yunzeng sa kanyang ina sa hindi pagtupad sa kanyang pangako na maging kapatid lamang ni Xiaoyu. Ngunit nangako siyang poprotektahan si Xiaoyu hanggat mayroon pa siyang hininga. Biglang umulan ng niebe. Tinuring iyon ni Xiaoyu bilang regalo ng kanyang ina. Siguro, lihim siyang binabasbasa ng kanyang ina mula sa langit. Habang tinitingnan si Xiaoyu, nangako si Yunzeng na makakasama niya ito hanggang sa tumanda sila. Sa kabilang banda, si Zewei ay binubuli ng isang grupo ng mga lalaki sa kalye. Habang dumadaan ang sasakyan ni Yunzeng, natakot sila at tumakas. Ang taong nagpapahinto kay Yunzeng sa sasakyan upang takutin sila ay si Xiaoyu. Ibinunyag ni Yunzeng na ang kargamento ng armas ng pamilya Shen ay nasa Red Flame Gang na at ibibigay niya ito sa mga gerilya. Nang makauwi, inanyayahan ni Xiaoyu si Yunzeng na manood ng isang art exhibition na malapit nang maganap sa Longche. Agad na sumang-ayon si Yunzeng sa kondisyon na bigyan siya ni Xiaoyu ng anak. Kung ayaw niya ng mga anak, kailangan pa rin niyang manatili sa kanya magpakailanman. Kinabukasan, nakatanggap si Xiaoyu ng isang kakaibang
liham. Lumalabas na aalis na si Xizi sa Longsheng, kaya inanyayahan niya siya sa pier. Nang makita si Xiaoyu, nagpasalamat si Xizi sa pagpunta niya upang maghatid sa kanya. Pagkatapos ay bigla siyang naglabas ng baril at tinakot si Xiaoyu. Samantala, hinalughob ni Yunzeng ang bahay ni Kudo, ngunit hindi niya ito natagpuan. Nang marinig niya na nawawala si Xiaoyu, nagmadali siyang hanapin siya. Natagpuan ni Weizhan ang kotse ni Xizi na may sakay na Xiaoyu. Gayunpaman, nag-hire si Xizi ng driver para akitin si Yunzeng. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Kudo ang kanyang mga tauhan sa Red Flame Gang upang bawiin ang kargamento ng armas. Lumalabas na ginamit ni Xizi ang taktika ng pag-akit sa kalaban upang mapigilan siya upang makuha ni Kudo ang Red Flame Gang. Nang makita ang pulseras ni Xiaoyu sa daan pabalik sa gang, alam ni Yunzeng na nahulog siya sa bitag ni Xizi. Nagsisi si Xiaoyu sa pag-iisip tungkol sa huling pagkakaibigan kay Xizi. Hindi niya inaasahan na makikipagsabwatan siya sa mga Hapon at traidor siya sa bansa para sa personal na pakinabang. Nagalit si Xizi at pwersahang hinalikan si Xiaoyu. Sa tamang oras, kinatok ni Kudo ang pinto ni Xizi dahil dumating na si Yunzeng. Gamit si Xiaoyu bilang hostage, pinilit ni Xizi si Yunzeng na ibigay ang kargamento ng armas. Sinabi ni Yunzeng kay Weizhan na dalhin agad ang kargamento. Ngunit hindi pa iyon sapat. Gusto ni Xizi na magpakita si Yunzeng ng kaunting katapatan. Walang pag-aatububiling sinampal ni Yunzeng ang sarili ng bote ng alak sa ulo. Hindi pa rin sapat si Kudo, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Yunzeng. Habang tinitingnan ang flare, pinaalalahanan ni Yunzeng si Kudo na kunin ang kargamento ng armas. Hinarap si Yunzeng, gusto ni Xizi na magbayad siya sa kanyang mga ginawa. Hindi niya inaasahan na tatakbo si Zai Wei na nakasuot ng wedding dress upang saluhin ang bala para kay Yunzeng. Tinanong ni Xizi ang kanyang ate kung bakit niya sinasalo ang bala para sa taong sumira sa kanilang pamilya. Ipinahayag ni Zai Wei na mula noong una siyang nailigtas ni Yunzeng. Sumumpa si Zai Wei na sa buhay na ito, magpapakasal lang siya sa kanya. Ito lang ang paraan para mapansin siya ni Yunzeng at hindi kalimutan ang kanyang pag-iral. Sa pag-iisip sa pagpapakita ni Yunzeng sa kanyang buhay, pinikit ni Zai Wei ang kanyang mga mata at binawian ng buhay. Galit na galit si Xizi at binaril si Yunzeng, ngunit wala siyang bala. Nagtali siya ng mga bomba sa kanyang katawan upang patayin si Yunzeng. Sa warehouse, nag-ambush ang Red Flame Gang at inipit ang mga sundalong Hapon sa isang saradong bahay. Pinatay nila ang lahat ng mga sundalo. Personal na pinatay ni Weizhan ang Hapon na si Kudo. Kinalagkad niya si Xiaoyu upang tumakbo patungo sa warehouse. Sinabi ni Yunzeng kay Weizhan na tumakas silang magkasama. Nagalit si Xizi at pumunta sa warehouse. Sinisi niya si Xiaoyu sa pakikipagsabwatan kay Yunzeng na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Nang malaman na kinamumuhian siya ni Xizi, nagpa siya si Xiaoyu na lumabas upang makuha ang kanyang atensyon. Nang makita ang anino ni Xiaoyu, sinindihan ni Xizi ang fuse ng bomba. Nang makita ito, mahigpit na niyakap ni Yunzeng si Xizi. Sinabi niya kay Weizhan na dalhin si Xiaoyu at tumakas. Masakit na sumigaw si Xiaoyu sa pangalan ni Yunzeng. Pagkatapos ng ilang oras, kinuha ni Xiaoyu ang posisyon ni Yunzeng bilang pinuno ng Red Flame Gang. Ang kanyang layunin ay hulihin ang lahat ng mga nagpupuslit ng armas sa Longsheng. Nang iulat ni Weizhan na gabi na ng winter solstice, tinanong ni Xiaoyu kung mayroon na siyang balita tungkol kay Yunzeng. Sinabi ni Weizhan na matagal ang nawawala si Yunzeng at baka hindi na siya bumalik. Ipinahayag ni Xiaoyu na hanggat hindi niya nakikita ang kanyang katawan, maghihintay siya sa pagbabalik ni Yunzeng. Habang naglalakad sa ilalim ng niebe, naalaala ni Xiaoyu ang masasayang sandali kasama si Yunzeng. Lihim na sinisi ni Xiaoyu si Yunzeng na nagsasabing kung hindi pa siya babalik, hindi na siya maghihintay pa. Habang sinisipa ang snow globe, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na anino. Ang mukha ng taong hinihintay niya ay biglang lumitaw sa ilalim ng niebe. Niyakap ni Xiaoyu si Yunzeng ng mahigpit. Dumaan sila sa pasasalamat, pagmamahal, galit at sakit. Sa wakas, magkasama na sila magpakailanman. Mangyaring mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa ibaba para mapanood ang susunod na mga pelikula sa Ken Movie Review.